Mamshi! Yes, today makichikahan na naman po ulit tayo. And yung topic natin for today is yung mga about sa pamahiin kapag buntis. Yes, ito ay based on my experience lamang, kaya gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naranasan ko nung buntis pa ako. Kung ano yung mga naranasan ko about sa mga pamahiin na yan. And yung ibang pamahiin, hindi ko sinusunod. Pero may mga pamahiin din akong sinusunod. Kasi for me, wala namang mawawala, diba, kapag susunod ka. Kaya nung buntis ako, medyo sensitive din ako sa mga bagay-bagay. Lalo na sa mga pamahiin. Pinapaniwalaan ko yung iba. Karamihan po na pamahiin, pinapaniwalaan ko. Pero may mga ibang hindi rin. Before tayo mag-start, gusto ko lang po sabihin sa inyo na may kanya-kanya po tayong paniniwala. Hindi po ako against sa mga ibang pamahiin na pinapaniwalaan nyo. Kaya, start na tayo. Yun, masama daw lumabas pag gabi. Ako, nung buntis ako, madalang lang ako lumabas pag gabi kasi sabi, baka daw mapasukan ng lamig yung ulo mo or hangin. Kaya dapat, paglalabas ka, lag ka may sombrero. Dito kasi kami ngayon sa Iloilo. And sabi dito sa Iloilo daw, marami daw mga aswang. Yes. Yun yung sabi-sabi nila dito. Kaya talagang hindi ako lumalabas masyado ng gabi. Although, hindi pa ako nakakita ng ganon, ng aswang. Hindi rin ako masyadong naniniwala. Pero nung buntis ako, hindi ako lumalabas kasi nga, syempre, iniisip ko rin naman si baby, diba? Kaya hindi ako masyadong lumalabas sa gabi nung buntis ako. Kung lalabas man ako minsan, nagsusuot ako ng kulay itim. Kasi, ang sabi nila, pag nagsuot ka ng kulay itim, hindi ka daw makikita ng mga mahasamang engkanto, ganon. Mga aswang-aswang na yan. Tapos, sabi rin, huwag ka magsusuot ng pulang damit. Kasi kahit yung mga pulang underwear or pulang damit, maliwanag daw yun sa paningin nila. Kaya hindi talaga ako nagsusuot ng red, mga pula. Tapos kung lalabas man ako, nagsusuot ako ng kulay itim, tapos nakakasombrero, ganon. Pero minsan lang po talaga ako lumabas nung buntis ako. Pag makati daw ang tiyan, makapal daw ang buhok ni baby. Sa akin, kung makikita nyo po, diba, sa mga ibang video ko, ang kapal ng buhok ng baby ko. Lalo na ngayon, sobrang kapal, mag-4 months pa lang siya. Hindi makati yung tiyan ko. Hindi talaga. Kahit tulog ako, alam po, kasi nung buntis na ako, alam ko kung ano yung ginagawa ko kahit tulog ako. Kasi nga, na ako, sensitive na ako sa paligid ko. Kaya kahit tulog ako, lagi ako nakikiramdam, ganon. Tapos, hindi ko na, makati yung tiyan ko. Hindi makati. Pero, ang kapal ng buhok ng baby ko, diba? Tsaka sabi nila, pag makati daw, kamutin mo daw ng suklay. Para daw hindi ka magkakamot. Yung sa akin nga, hindi naman makati yung tiyan ko, pero nagka-stretch mark ako. Tingin ko po, yung stretch mark na yan, nasa lahi po yan. Kasi yung mother ko, 3 na kaming anak niya, cesarean siya. 3 kaming cesarean. Ang dami niyang kamot plus yung tahipa. As in, ang pangit na talaga ng tiyan niya. Kaya, thank you kay mama. Buti nga sa akin, hindi masyado kasi naalagaan ko lang sa lotion. Simula nung 3 months, simula nung nalaman ko na buntis ako, hanggang manganak, inaalagaan ko na lang sa lotion. Hindi naman talaga siya ganun kadami sa mga gilid lang. Pero, hindi makati yung tiyan ko. Talagang kusa lang talaga siyang lumabas. Yun naman, kung ano daw yung mga kinakain mo, mga pinaglilihian mo, magiging ganun daw yung baby mo. Tulad ng pag pinaglihian mo daw yung mga maputi, katulad ng mga buko or singkamas, sabihin daw maputi daw yung baby mo, ganun-ganon. Yung sa akin, yung na-experience ko mga mamshi ang hilig ko kumain ng mga dark. Yes, yung may mga toyo, mga toasted, mga sunog. Ang hilig ko. Tapos sabi ko pa nga nung buntis ako, hala, baka maitim yung baby ko kasi yung mga kinakain ko palaging may itim. Ganon. So yun, lumabas na si baby, hindi naman siya maitim. Yes, parehas lang din sa kulay namin ng daddy niya. Kaya feeling ko, depende Depende kasi may mga mami akong na-encounter na sabi nila, yung baby nila maputi, pero yung mother tsaka yung tatay maitim, hindi ganun kaputi. Sabi nung mother, napaglian daw niya sa ganon, sa singkamas. Yung mga maputi, yun, kaya maputi yung baby niya. Hindi ko alam, kaya hindi ko rin masasabi kung totoo ba yun. Pero for me, sa experience ko,
hindi siya totoo, hindi siya nag-epekto sa akin. Kasi nga, puro dark yung mga kinakain ko nung buntis ako. Pero yung baby ko, hindi maitim. Pag blooming ka daw, babae. Ako, naniniwala ako dyan kasi nung buntis po ako, ang dami nagsasabi sa akin na naging haggard daw ako. Ibig sabihin daw lalaki. Kahit nung di pa namin alam yung gender, ang dami nagsasabi, lalaki anak mo kasi naging haggard ka, ganun daw. Ayun, nung nalaman ko lalaki nga, kaya siguro ganun. Parang totoo, for me. And yon, pag patulis daw ang tiyan, lalaki. Pag pabilog, babae. Malalaman mo yan pag nag-side view ka, di ba? Buntis ka, tapos mag-side view ka. Yung parang bilog na bilog talaga. Tapos, pag patulis naman is yung parang matulis sa puson banda. Ako, nung buntis po ako, nag-picture ako monthly. Inaano ko yung tiyan ko, pinipicturean ko. May nagsabi sa akin na, lalaki, anak mo kasi patulis. Ganon, ganon. Nung 3 months yung tiyan ko, nagsabi siya ng ganon. Hindi ako naniniwala nung una, pero yun nga, lalaki talaga anak ko. Tapos yung hugis ng tiyan ko nun patulis. Kaya, naniniwala din ako doon. Kung malungkot ka daw palagi, paglabas ni baby, malungkutin din siya. Hindi ko alam kung totoo yun, pero sabi ng OB ko, tsaka sa mga nag-research din ako, hindi naman talaga maganda sa buntis yung laging malungkot, tsaka stress, depress, ganun. Kaya nung buntis ako, iniiwasan ko talagang maging malungkot. Sinasabihan ko nga yung daddy ni baby na wag niya akong i-stressin, na buntis ako, tsaka na lang pag nanganak na ako. O diba? Kaya mas better na maging happy kapag buntis. And sa mga new mom dyan, sa mga bagong buntis, syempre, advice ko sa inyo, kung may problema man kayo, kung may iniisip kayo sa pagbubuntis nyo, kung namumroblema kayo, mas better na isipin nyo lagi yung positivity sa katawan nyo, sa sarili nyo. Lagi kayong positive. Lumayo muna kayo sa mga negative na yan. Kaya, nung buntis ako, talagang lagi akong masaya, madaldal, nakikipag-usap ako sa mga friends ko, lagi akong nasa mga friends ko, ganyan, makulit. Iniiwasan ko talaga kahit may problema, hindi ko masyadong iniisip. Kasi, for me, 9 months ka lang naman magiging buntis. In 9 months ba, puro ka stress, puro lungkot, diba? Kaya kayo mga mami dyan, mga new mom, i-enjoy nyo yan. I-enjoy nyo lang muna. Kung may problema man kayo, tsaka nyo na lang isipin pag nanganak kayo. Isipin nyo na lang, blessing yan from God. Diba? Kaya happy lang dapat. Yun naman, masama daw magsuot ng kwintas. Kwintas. Nung buntis ako, naniwala din ako. Hindi ako nagsuot ng kwintas kasi, ang sabi nila, pag nagsuot ka ng kwintas, pag buntis ka, pupulupot daw yung pusod ni baby sa loob ng tiyan mo. Yung pusod niya, diba, sa loob ng tiyan. Masasakal daw yung baby. Kaya ako noon, hindi ako nagsuot ng kwintas. Kasi diba, for the sake na rin, malay mo, totoo yun, ganun. Kaya hindi talaga ako nagsuot kasi naman masakal si baby, diba? So, eto naman, kapag nadapa ka daw, magiging bingot si baby. May nagsasabi din sa akin yung iilang mami. Nagsasabi sila sa akin ng gano'n, kaya iwasan ko daw madapa or bumiyahe ng lubak-lubak yung daanan. Kasi daw, may bingot daw si baby. Kasi kapag nasa loob ng tiyan na si baby, I think mga 6 months, marunong na silang mag-thumb-sucking. Yes, kasi nakita ko yun sa ultrasound, nung nagpa-ultrasound ako, nagka-thumb sa akin yung baby ko sa loob ng tiyan ko. Nakakatuwa. Nung buntis kasi ako noon, 3 hours pa yung binabiyahe ko bago ako makarating sa hospital. Kasi nga, malayo yung hospital dito sa amin. Kaya 3 hours. Tapos may mga daanan na lubak-lubak talaga. As in, lubak-lubak. Kaya iniisip ko noon lagi, hala baka bingot yung baby ko kasi nga laging lubak-lubak yung daanan na dinadaanan namin. So ngayon, tinanong ko yan sa OB. Sa OB ko na, do kapag ba ganun, nabibingot si baby sa loob. Sabi nung OB ko, hindi daw yan totoo. Kasi yung bingot daw nasa lahi, nasa dugo. Kaya kahit anong lubak, kahit daw madapa ako, hindi daw mabibingot si baby.
So, yun naman, talagang sikat talaga yung pamahiin na yan. Kapag pinakain mo daw sa iba, yung pagkain mo aantukin kapag buntis ka. Hindi ko lang sure mga mamshiya kung totoo yan. Kasi sa akin, based on my experience, napakain ko yung mga pagkain ko sa daddy ni baby. Sinishare ko talaga. Kasi yung daddy ni baby, Taiwanese yun. Kaya, hindi ano sa kanila yung mga pamahiin nating mga Pinoy. Walang ganun sa kanila. Kaya, sinusubukan ko sa daddy ni baby, tinatry ko. Lagi kong siya sinishare sa pagkain ko, ganun. Binibigyan ko siya ng kinagatan ko. Hindi naman siya inaantok. Talagang alive pa rin. Diba? Kaya, hindi ko alam kung totoo. So, yun naman, ipahilot daw ang tiyan para maganda yung pwesto ni baby. Ang daming nagsasabi niyan sa akin. Kasi, dito po sa probinsya, kahit yung mga nakakatanda, diba? Sabi, ipahilot mo para maganda daw yung pwesto ni baby, para daw yung ulo bumaba. Yun yung sabi nila, yung mga nagsasabi sa akin dati, nung buntis ako. Lalo na dito sa probinsya. Uso yan sa mga probinsya, yung mga hilot-hilot sa tiyan. Hindi ko lang alam kung maganda ba yung benefits talaga nung hilot na yan. Kasi tinanong ko po yan sa OB ko. Before ako, bala ko sanang magpahilot nung mga 6 months, 5 months yung tiyan ko. Pero, nagdadalawang isip ako, tsaka pinagbawalan ako ng mama ko. Sabi ni mama ko, wag ko daw ipahilot, ganon-ganon. Tapos, ang dami naman nagsasabi sa akin ng mga friends ko, yung mga mami na rin na naka-experience na ng hilot, na-experience na nila eh. Sabi, ipahilot mo kasi daw, para daw maging normal delivery, ganon, maganda yung pwesto. So, before ko po yun ginawa, nagtanong muna ako sa OB ko kung pwede ba akong magpahilot. Pinagbawalan ako ng OB, sabi niya, hindi daw maganda yun, yung hilot. Kasi yung mga OB naman talaga, yung mga doktor, hindi naman talaga naniniwala sa mga hilot-hilot, mga pamahiin, hindi. Pero, ang sabi ng OB ko, kusa naman daw talagang bababa yung ulo ni baby once na nasa 3rd trimester ka na. Once na 6 months ata or 7 months yung tiyan mo, kusa lang daw talaga yan bababa. Pero may ilan din kasing mga buntis na una yung paa eh. Hindi ulo. Diba? Pag nanganganak, may nakikita akong ganun. Pero, iilan lang. Hindi ko alam bakit ganun. Pero, sabi ng OB ko, hindi daw maganda yung magpahilot. Kaya, hindi ako nagpahilot nung buntis ako. Never. Hindi ko tinatry. Kasi, takot din ako. Inisip ko rin baka mapano si baby sa loob pag hinihilot. Inisip ko baka masaktan, diba? Kaya, hindi ako nagpahilot. Masama daw matulog pag hapon, nakakalaki ng manas. Kasi ang daming mami nagsasabi sa akin yan nung buntis ako, kaya hindi talaga ako natulog pag hapon. Pinaniwalaan ko din yan, at least para sigurado ka, diba? Kaya nung buntis ako, konti lang yung manas ko, hindi talaga ganun kalaki. May nagkamanas ako sa paa konti. Yung ilong ko, hindi rin masyadong nagmanas nun. Kaya hindi ako masyadong manas nun. Kasi nga, hindi ako natulog paghapon. Ewan ko kung totoo yun, mga mamsya. Ano lang naman, sinunod ko lang, for sure. So, yan naman, nakakalaki daw ng tiyan ang cold water. Kasi po ako, nung dalaga pa ako, hanggang mabuntis ako hanggang ngayon, hindi talaga ako mahilig sa cold water. May nagsasabi din sa akin na iilan sa mga pamahiin nga na huwag ka uminom ng cold water kasi daw nakakalaki daw ng tiyan. And pagka panganak mo daw, lalaki yung tiyan mo, may hirapan kang paliitin. Ganun yung sabi ng mga nakakatanda. Kaya hindi ako umiinom ng cold water. Kahit naman nung dalaga ako, talaga ako masyadong mahilig. Tapos nung buntis ako, talagang iniwasan ko. Kaya hindi ko na po yan natanong sa OB ko noon kasi nga parang pinaniwalaan ko lang yung gano'n na nakalaki ng tiyan. And may mga iilan din naman po na nagsabi sa akin na hindi daw totoo na nakakalaki ng tiyan ang cold water. Ano lang daw yan, sabi-sabi lang. Kaya thank you for that info na okay lang pala sa buntis yung cold water. Okay lang. Kasi may mga nagsabi sa akin sa experience nila na mahilig sila sa cold water, ganun-ganon. Hindi naman daw lumaki yung tiyan nila. Kaya okay lang pala yung malamig na tubig sa buntis. Yun. So, yun lang po yung mga pamahiin na na-experience ko nung buntis ako. Yung iba, feeling ko, totoo. Yung iba, hindi. And sa mga new mom dyan, sa mga new pregnant, congrats po sa inyo in advance.
Sana ay nag-enjoy kayo sa chikahan natin for today. And don't forget to subscribe para may update ka pa sa mga next video ko. And kung may mga iba pa po kayong katanungan about sa mga video ko, yung mga about sa pregnant or sa mga mommy lifestyle, pwede kayong mag-comment or mag-message sa akin sa Facebook. Nasa description box lang po yung Facebook ko. And sasagutin ko po lahat ng katanungan nyo. Kaya thank you! Goodbye na mga mamshi! Thank you for watching!